Ibang babae. Iniulat na ito si Dan Lishuan, ang leader ng squad mula sa One. Sinabi niya na ang kanyang mga lalaki ang may pinakamahirap na gawain, ang harapin ang lahat ng iba pa. Nangako ang babae na gagawin ito. Tumingin si Lucian sa lalaking nakatayo sa malapit na gumagawa ng portal. Iniulat na ito si Lu Hang, ang leader ng squad mula sa Qinglan. Sinabi ni Lucian na tutulungan ng lalaking ito ang lahat sa tulong ng espasyo. Sinabi ni Lucian na handa na ang lahat at maaari na silang magsimula. Tinitigan ni Go ang bayani na nakaupo sa sopa at kumakain ng shish kebab. Nagmumura ang matanda, iniisip na ang kaaway ay nasa 500 metro na lamang at hindi man lang iiriksyon ng lalaki ito. Umaasa siya na kahit papaano ay may mapapansin si Wuang. Mental na nang usap si Gu sa bayani at tinanong kung bakit patuloy pa itong kumakain. Dahil isang piraso pa ng shish kebab at tapos na siya. Tumawa ang lalaking nakasuot ng kakaibang kasuotan. Inihayag niya na walang kapantay ang kakayahan ni Lu Hang na tinatawag na spatial camouflage. Ipinahayag ng kinatawan ng Chilo na ang kanilang Ching-Ching ang pinakamahusay na assassin sa mundo, at sila mismo ang mga Diyos ng pagpatay. Eksaktong parehong papuri ang ibinibigay kina Dan Lishuang at Lucian na tinawag na walang cap-ares na strategista. Patuloy na kumakain ng shashlik si Jiang Qin. Nakikita ang kanyang mga kalaban sa paligid. May tumunog na countdown na nagbabawas sa distansya mula 400 metro hanggang 100. Inutusan ng commander na maghanda para sa atake. Tiningnan ni Wuang ang bayaning ngumunguya ng shashlik ng may pagkamangha. Iniisip ng lalaki na hindi niya inasahan na darating ang mga kaaway bago ang unang kidlat at nasa 100 metro na sila ngayon. At sa parehong oras, walang gagawa ng anuman. Hindi nauunawaan ni Wuang. Wala ba talagang nararamdaman si Jiang Qin? Para sa kanya, parang hindi maaaring mangyari ito. Sinubukan ng bayani na kagatin ang pritong paa ng halimaw. May nagsabing nasa 10 metro na ang mga kaaway at agad na sumigaw na dapat mamatay si Jiang Chan. Itinapon ng bayani ang paa na bigo niyang nakagat at nagalit na tinanong kung sino ang nagprito ng karne ng napakasama, na para sa kanya ay parang hilaw na hilaw. Si Lucian, na tinamaan ng isang piraso ng karne sa noo, mukhang nawalan ng pag-asa. Naunawaan niya na parang nadiin sila. Mabilis na sumugod sa atake si Wuang nang umingiting parang mabangis na hayop. Sa likuran niya sa sopa ay nakaupo ang bayani na nilapitan ng mga kalaban at tinanong kung totoo bang matagal na niya silang nalaman. Pinuri nila ang lalaki sa kanyang pagtitiis. Sumigaw si Wuang na noong unang panahon, binabasag nila ang mga pinggan bilang senyales at ngayon ay itinatapon ang hilaw na karne. Umatake si Wuang. Sinigawan niya na ito mismo ang inaasahan niya mula sa kaaway at tinanong kung paano niya naisagawa ang triple barrier ng kawalan at kahit na lumikha ng ilusyon sa pagitan ng mga hadlang. Sinabi ng lalaki na siya ay lubhang nagdaramdam, ngunit ang lahat ng mga kalaban ay nahulog sa isang bitag na inilagay ni Jiang Qin. Si Lucian na nakatayo sa yulunan ng kanyang squad ay nagmumura at nagtatanong kung bakit hindi niya ito naforisi lahat. Sumigaw si Wuang na dapat tumigil sa pagsasabi ng kalokohan si Lucian. Tumalikod siya sa kanyang mga mandirigma at sinabi na kung retreat sila ngayon, hindi sila mabubuhay at hinimok ang lahat na sundin ang plano at sirain si Jianan. Pinalibutan ng mga kaalyado ang bayani. Sinabi ng isa sa kanila na ang commander ay talagang ang pinakamahusay. Ang opinyon ay ito ay isang tunay na master ng estratehiya. Tiningnan ni Hanaka ang bayani ng may paghanga at sinabi na ngayon ay naiintindihan niya sa wakas ang plano ng binata. Sumang-ayon si Sandow sa kanyang kaibigan. Sinabi ni Jiang Qin na sa totoo lang ang lahat ay mas simple kaysa iniisip ng lahat. Iniisip niya na ito ay isang napakamalusog na pagkakataon at hindi dapat palampasin ang ganitong oportunidad. Mabilis na umalis ang bayani sa inuutusan ang mga babae na protektahan sina Libing at Wongs at alagaan din ang kanilang sarili. Iniisip niya na siya mismo ay magpapainit ng mabuti ngayon. Bagamat kung titingnan kung paano lumalaban si Wuang sa mga kaaway, wala siyang gagawin. Kumpiyansa niyang tinalunan ng maraming kalaban gamit ang kapangyarihan ng 8 armadong Diyos ng digmaan. Sinigawan ni Lucian si Lu Hang na masyadong malakas si Wuang at hindi nila magagawa ng walang tulong. Tinanong niya kung talaga bang mahina sina Lucian at ang kanyang mga kasamahan. May nakikitang portal sa likuran ni Lu Hang. Pumayag ang lalaki na tulungan ang kanyang kaalyado.
Bagamat nangangahulugan ito ng paglihis mula sa orihinal na plano. Lumitaw ang bayani sa itaas ng ulo ng karakter na ito. Tinanong niya kung bakit niya tinutulungan ang kanyang mga kaalyado sa spatial support. Nakilala ni Luhang ang kaaway. Pinatamaan ng bayani ng kanyang espada at sumigaw na hindi niya papayagan na mangyari ito. Tiningnan ni Luhang ang bayani ng may takot. Naintindihan niya na kailangan niyang magtago sa kawalan ngayon. Tinawag niya si Ching Ching at tinanong kung bakit hindi neutralisahin ng kanyang squad si Jiang Qin. Tiningnan ni Ching Ching si Tanging nang may takot. Sinagot niya na hindi siya pinahihintulutan huminga. Sumigaw si Tanging na pareho silang mga mamamatay tao at madalas silang ikinumpara, na tinatawag silang numero 1 at numero 2. At ngayon ay oras na para makita kung magkapareho sila. Tinanong ni Lu Hang kung ano ang kalagayan ni Liu Ang. Lumalabas na nakikipaglaban ang kaalyado niyang ito kay Bongo. Sumigaw ang lalaki na kung nagpa siya ang babae na sirain ang kanyang mga kasamahan, dapat munang harapin siya niya. Sumagot si Liu Ang na bagay iyon sa kanya at una niyang aalisin si Bai Fong at pagkatapos ay tatapusin ang lahat ng iba pa. Ang iba pang mga mandirigma ay aktibong nakikipaglaban din sa bawat isa. Ang mga pangalan ng mga skill na Tiger Strike, Golden Fire Blade, at Thunder Palm ay maririnig. May nakikitang asul na dome sa itaas ni Sandao. Sumigaw siya kay Libing na magtago sa kanya sa ilalim ng kalasag. Lumuhad ang babae at binunot ang pana na sinasabi ang pangalan ng skill na Frost Arrow. Nag-charge si Hanka na hiniling kay Wong Zi na takpan siya. Ginamit ng lalaki ang Curse of Dejection. Sinuntok ni Hanka ang isa sa mga kalaban sa tiyan. Sumigaw siya na nawala lang ang kanyang depensa. Lumingon si Lu Hang mula sa subspace at napagtanto na masama ang mga bagay at kung magpapatuloy ito. Tapos na silang lahat. Pinatamaan ni Jiang Qin ng kanyang espada. Sinabi niya na parang gusto ng kanyang kalaban maglaro ng hide and seek. Sinabi ng lalaki na mahal din niya ang larong ito at marahil ay maglalaro siya nito. Napagtanto ni Lu Hang na pinuputol lang ng binata ang kanyang portal at ngayon ay hindi na niya maaaring ilipat ang kanyang mga kasamahan at tulungan sila. Ibinalik ni Jiang Qin ang kanyang kaliwang kamay at ginamit ang skill na Heavenly Blade. Sinigawan ng lalaki ang mga kaaway na hindi niya hahayaang samantalahin nila ang sandali at sabay-sabay na hahanapin sila at puputulan ang lahat sa kanyang landas. May nakikita tayong manlalaban na dumudugo ang bibig. Marahas na tinalunan ni Wuang ang mga kaaway. Sumigaw siya na kahit 8 tao ay hindi makakaya sa kanya. Maaari siyang subukan na lumaban kasama ang 10, ngunit sa kasong ito, wala lang sapat na mga tao ang mga kontrabida. Hawak ni Lucian ang kanyang balikat at tumangala. Iniisip niya na ang buong plano ay nasira. Dahil hindi kapani-pani walang malakas si Wuang at walang pumipigil sa bayani, naiintindihan niya na ito na ang katapusan. Sa sandaling ito, napansin ni Lucian na lumalapat ang mga ulap sa itaas niya at naiintindihan na ito ang inaasahang tulong. Nasa harap natin ang isang kamangha-manghang babae na nakaputing damit. Sumigaw si Lucian kay Liu Ang na sumali sa laban at inutusan siya na gumamit ng kidlat sa lalong madali. Nang panahon, napanood ni Wuang ang laban ni Bai Fong at Liu Ang at naiintindihan ang kanilang plano. Sumigaw siya sa lahat na atakihin si Liu Ang. Iniunat ni Lucian ang kanyang kamay at sumigaw na huli na. Ginamit niya ang mga skill na Chaos Mirage, Deadly Blade, at Fire Sea. Inilapag ni Wuang ang kanyang kamay sa lupa. Iniisip niya na kailangan niyang panatilihing bukas ang kanyang mga mata. Sinabi sa kanya ni Lucian na kahit sa lahat ng kanyang mga ilusyon, hindi niya ito mapipigilan ng matagal, ngunit wala siyang masyadong oras na dapat sayangin. Sinabihan ng tampalasan ng lalaki na sa oras na makakawala siya, ang mga puwersa ng Jianjin ay masisira na. Nilingan ni Lucian si Liu Ang, na sinisikap na tirahin ng espada ni Bifong, at sinigawan ito na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Wala ng oras. Dalawang magkaibang uri ng enerhiya ang nagbabanggaan sa pagitan ni Bifong at Laiwang. Ginamit ng babae ang skill na Water Dragon Dance. Ginamit naman ng lalaki ang Defense of Divine and Demonic Energy at naunawaan niyang kailangan niyang umurong. Tumangala si Laiwang na may baliw na ekspresyon at ginamit ang skill Dragon Rising from the Blue Waters. Nakita ni Jiang Qin ang kanyang mga kakampi na nakatayo sa loob ng mga haligi ng asul na enerhiya. Naunawaan niya na lahat sila ay nakatatak. Isang nakakatakot na dragon ang lumitaw sa kalangitan.
May sumigaw na ito ay isang thunder formation. Tumangala sa takot sina Sandow at Libing. Sinabi ng isa na lahat sila ay nasa ilalim ng impluwensya ng isang thunder spell, na ang lakas ay nasa antas. Nang ikapitong paggising at wala ng oras upang tumakas. Nginingitian ni Ching Ching ang kalaban at sinabing 3 beses na niya itong tinarakan at mula sa huling pag-atake ay muntik na itong mamatay, ibig sabihin ay tapos na ito ngayon. Sinabi ni Tanging na hawak ang kanyang kamay na ito ay hindi nangangahulugan ng anuman at ang kanyang mga kalaban ay matatalo ngayong taon. Ipinaalala ng babae na walang nakakaalala sa mga pangalan ng mga talo. Tumangala ang 2 lalaki mula sa Hero Squad. Isinumpa ng isa at sinabing halos nanalo na sila at nakakahiya na matalo ng ganito. Tinanong ng isa kung ito kaya ay banal na kalooban at hinabol ni by phone si Liuang at inatasan itong makipaglaban at tumigil sa pagtakbo. Sumagot ang babae na lilinisin niya ang kaluluwa ng binata. Tumangala si Wanzi at sinabi kay Hanukkah na mukhang magkakasama silang mamamatay ngayon. Sumigaw ang babae na ayaw niyang mamatay kasama ang binatang ito at mas gusto niya ang kanyang master. Tiningnan ni Lucian si Wuang at sinigawan na lahat ng mga kinatawan ng Jiang ay nararapat mamatay at sisiguraduhin niyang personal na walang sinuman sa kanila ang makakarating sa finals. Sumagot si Wuang na hindi siya maaaring patayin ng ilang kidlat. At sa sandaling makawala siya sa kanyang mga ilusyon, papatayin niya ang gagong iyon. Iminungkahi ng huli na ang binata ay nanatiling buhay sa ngayon. Ang isang paa ay umalis sa lupa. May sumigaw na si Jiang Chan ay nagmamadali papunta sa formation. Tiningnan ng hero ang dragon at sinabi na nakikilala niya ang Thunder Punishment. Tinanong ng isa sa mga kakampi kung bakit nagiging panganib ni Jiang ang kanyang buhay ng ganito. Si Lucian na may baliw ng ngiti sa mukha ay tinanong si Jiang Chan kung talagang hanggang dyan lang ang kanyang pag-iizi. At wala pa siyang naunawaan. Nagtaka siya kung ang binata ay talagang nais na mayho ng kidlat. Ngumiti ang hero at itinaas ang kanyang kamay at ipinahayag na hindi siya maghihintay ng walang ginagawa. Sinabi niya nang may pangungot siya na hindi siya naniniwala na ito ang pangunahing trump card ng kanyang mga kalaban dahil ang teknik na ito ay mahina. Maraming ghostly dragons ang sumugod kay Jiang Qin. May sumigaw kay Li Shuang na tumigil at bawiin ang mga nilalang. Tumangala sa takot ang babae at sumigaw na hindi niya ito magagawa dahil hindi niya makontrol ang mga dragon. Hindi niya maintindihan kung paano niya nawala ng kontrol sa kanyang mga nilalang. Pinaliwanag ni Jiang Qin kay Liu ang habang naglalabas ng mga stream ng purple energy na nangyari ito dahil ang kanyang tubig ay hindi na malinis. Ginamit ng hero ang skill na Thunderlord Thunder Subjugation. Tiningnan ng mga kakampi ang kanilang commander na napapalibutan ng ulap ng enerhiya. Sinabi ng isa na si Laiwang ay natalo sa pagkakataong ito. Ikinagalak naman ng pangalawa ang kanyang kaligtasan. Tinanong ng isa sa mga babae kung si Jiang Chun ay talagang may dual profession. Sinabihan siya na ang lalaki ay may marami pang trump card na walang nakakaalam. Ang mga mata ng hero ay nagniningning ng mapanganib. Ipinahayag niya na ngayon ay ang kanilang pag-atake. Ginamit ng lalaki ang skill na Thunder Sword Opening the Sky. Pagkatapos ay lumingon siya sa hide-and-seek lover at sinabi na ngayon ay makikita nila kung ano ang mas mabilis, spatial transfer ng kaaway o kidlat na hahabol sa kanya. Inatake ni Janjin nang umingiti ang mga kaaway. Ginamit niya ang skill na Thunderblade. Ang mukha ni Lucian ay nabalisa sa takot. Naiintindihan niya na ang mga atake ng hero ay may kakayahang maghiwa ngayon ng kalawakan. Walang magagawa tungkol dito. At ito na ang katapusan. Tumayo si Lucian sa harap ni Wuan. Hiniling niya sa lahat ng kanyang mga kakampi na umalis dahil inakit ni Janjin ang Thunder Punishment sa kanyang panig at hindi na siya mapipigilan. Sinigawan ng lalaki na si Wuang ay malaya na rin sa lalong madaling panahon mula sa kanyang kontrol. At ngayon ang pangunahing gawain ay umalis sa labanan at tumakas, at mailigtas ang mas maraming mandirigma hanggat maaari. Iniabot ni Sandow ang kanyang kamay at tinanong kung saan pupunta ang lahat. Sinigawan nito na kailangan munang sirain ng mga kalaban ang kanyang barrier. Isang malaking asol na sphere ang lumitaw sa ibabaw ng labanan. Ginamit ng babae ang pinahusay na skill na Earth Shield. May sumigaw mula sa loob na hindi siya makalabas. Tinawag ni Ching Ching na tanga ang kanyang mga kakampi at sumigaw na dapat wasakin ng magkasama ang barrier. Lumitaw sa harap niya si Tanging nang umingiti. Tinanong niya kung saan pupunta si Ching Ching.
Sinigawan nito na binabato siya ni Tanging sa kamatayan. Nasa harapan namin sina Bai Fon at Laiwang. Sinabihan ng lalaki ang babae na kailangan niyang labanan siya. Ginamit niya ang skill na tanggang sword. Ipinahayag ni Laiwang na ang binata ay hindi niya kalaban. Sumagot ito na susuriin nila ito sa labanan. Nakikita natin ang dalawang mandirigma mula sa Hero Squad. Sinabi ng isa na hindi lamang sila nanunood at makikilahok din sa kasiyahang ito. Ipinayo ng pangalawa sa isa sa mga kaaway na napatumba sa lupa na huwag nang lumingon muli sa kaaway. Nakita sina Ching at isa sa kanyang mga kakampi sa likod ni Wang Zi. Sumigaw ang babae na hindi sila maaaring mapag-iwanan ng master at kailangang ipakita ang kaya nilang gawin. Sumagot ang batang lalaki na tama ang babae at dapat silang kumuha ng kahit isa sa mga bastardo. Naririnig ang kulog sa kalangitan. Si Jiang Qin, na napapalibutan ng mga kidlat, ay payapa sa kanyang kinaroroonan. May sumigaw na pumatay siya ng dalawa pang kaaway. Lumabas mula sa subspace si Lu Hang. Sinigawan siya ni Lu Shan na putulin ang void at pigilan si Jiang Qin na atakehin ang iba pang mga kakampi. Sumagot ang batang lalaki na naiintindihan niya ang utos. Iniunat ni Lu Hang ang kanyang kamay, ginamit ang skill na spatial jump, at sinikap na hulihin ang hero. Tumalikod si Janjin at tumawa, sinasabing sa tuwing ang kanyang kalaban ay isang hakbang sa likuran niya, nawawala ang kanyang kasamahan. Sumigaw sa takot si Lu Hang na masyadong mabilis si Jiang at hindi niya ito maabutan. Nasa harapan namin sina Lu Shan at Lu Hang. Sumigaw ang commander na maaari niyang subaybayan ang hero sa kanyang kakayahan at nais na i-connecta ang kanyang kamalayan sa kamalayan ni Lu Hang. Ibinigay niya ang kanyang pahintulot. Ginamit ni Lu Shan ang skill na Ignite Soul Mind Fusion. Lumitaw ang hero sa likuran ni Lu Hang at sumigaw na nahuli niya ang tampalasan. Dahil masyadong mabagal ang kanyang kalaban, sa sandaling ito ay iniisip ng kalaban na ito na ang katapusan. Tumama ang kidlat sa harap ng hero. Iniulat na ginagamit ng lalaki ang skill na Sword Opening the Sky at Great Thunder Sword. Sinikap ni Lu Shan na tawagan si Lu Hang. Sinabi ni Jiang Chan na ngumingiti na ang espadang ito ay orihinal na inilaan para kay Lu Shan ngunit ayaw niyang kunin ang biktima. Mula sa ibang tao, tumayo si Wu Wang at hiniling sa hero na iwanan sa kanya ang tampalasang ito. Sumigaw si Lu Shan na hindi na niya kayang pigilan si Wu Wang. Ang kanyang mga miyembro ng squad ay nagmamadaling umatake. Sumigaw sila na tutulungan nila ang kanilang commander. Sinabi niya na ito ang tamang desisyon dahil hindi sila makatakas at ang natitira lamang ay lumaban. Inutusan niya ang lahat ng kanyang mga mandirigman na protektahan siya. Sinuntok niya ang lupa. Nagmamadaling sinugod ni Wu Wang ang mga kaaway at malakas na sinabing papatayin niya silang lahat. Naiintindihan nila na hindi nila kayang pamahalaan ang halimaw na ito. Tiningnan ni Jiang Chun ang kanyang kakampi na nasa likuran niya. Sinabi niya na natutuwa siya na ito ay bumalik sa aksyon at handa na siyang makipagkumpetensya sa bilang ng mga napatay na kaaway. Iminungkahi ni Wu Wang na gawin ito para sa bilis. Sinigawan ni Liu ang mga lalaki na masyado silang maagang nagagalak. Pagkatapos, ginamit niya ang Choking Pure Water skill. Si Feng na nakikita sa likuran niya ay humingi ng tulong kay Jiang. Bumitaw ang bida at iniwan ang kanyang kakampi. Sumigaw siya na tutulong na siya ngayon. Ginamit ni Jiang Qing ang Heavenly Blade skill, pinalaya ni Feng at isinakay siya. Hindi maunawaan ni Laiwang kung saan nakuha ng lalaking ito ang ganoong bilis. Ginamit ng bida ang Growth of All Things skill at ipinadala kay Sandao at Libing na nakikita sa malapit. Hiniling niya sa mga babae na gamutin ang lalaki. Sinagot nila na naunawaan nila ang utos. Sa tabi ni Lu Shan, nakikita ang isang diagram ng mga pwesto ng kaaway sa labanan. Naunawaan ng lalaki na ito ay electric field na may radius na mga 50 metro. At mabilis kumilos si Zhang Qin dahil dito, tulad ng kidlat sa isang electrically conductive medium. Lumapit siya kay Li Shuang at inatasan itong humanap agad ng paraan upang sirain ang electric field. Iniunat ng babae ang kanyang kamay at itinuro ang daloy ng tubig palayo sa kanyang sarhi. Ipinakita niyang naunawaan niya ang utos. Nakaposisyon si Jiang Qin sa loob ng halijing tubig. Ginamit ni Laiwan ang Copper Waters at Isolated Barrier skills. Tinanong ng bida ang babae kung sa tingin ba nito ay mapipigilan siya ng isang water wall. Bumuga ang lalaki ng espada gamit ang Heavenly Blade skill.
Nakita ang mga splashes. Naunawaan ng bida na nabigo siya. Lumilipad sa hangin sa itaas ng binata, nagtanong si Liwang kung narinig na ba nito ang kasabihang ang tubig ay laging makakahanap ng daan. Pagkatapos, ipinahayag niya na wala siyang pakialam kung gaano kalakas at katalas ang espada ng bida. Dahil habang pinipigilan ng tubig, lalo itong lumalakas. Ngumiti si Janjin at sinabing gagawin niya ito ng walang espada. Tinawag niya si Xiao at hiniling ang tulong nito nang hindi gumagamit ng bibig. Sumagot ang Queen of Insects na gagawin niya ito. Nakatikom ang kamao, sinabi ng bida na hindi siya naniniwalang lalong lumalakas ang tubig habang pinipilit. Tumugon si Laiwang na napakatigas ng ulo ng kalaban niya. Nagliwanag ng magbabanta ang mga mata ng lalaki. Inalok niyang subukan kung sino sa kanila ang mas matigas ang ulo at ginamit ang judging fist skill. Umangat ang isang halijing pulang enerhiya. Isang higanteng kamao ang lumipad patungo kay Li Shuang. Inisip niya na ang kanyang copper waters ay isa sa pinakamalakas na depensa sa mundo, at hindi niya maintindihan kung paano ito nabigo. Itinaas ni Liwang ang kanyang ulo at dumura ng dugo. Nakikita ang bakas ng isang malakas na suntok sa harap ni Jiang Chen. Sinabi ng lalaki na hiniling ito ng babae. Duguan ang mukha ni Laiwangs. Hiniling ni Jiang Chen na huwag muna itong mamatay at magkono ng tubig para makapaghugas siya ng kamay. Walang imik at wala sa sarili ang babae. Hinarap ni Wuwang ang ilang kalaban ng sabay-sabay. Naisip ni Lu Shan na natalo ang copper waters na ginamit ni Laiwan. Samantala, naisip ni Wuwang na tapos na si Jiang Qin sa kanyang labanan at para sa ilang kadahilanan ay nahuhuli na siya sa kanyang commander. Nakikita ang isang malaking kamao sa itaas ng ulo ng lalaki. Sumigaw si Wuwang na hindi maaari ito at ginamit ang skilled body of the God of War. Sumigaw si Lu Shan na lahat ng kanyang kakampi ay namatay at wala na siyang pagpipilian. Iniabante niya ang parehong kamay at ginamit ang mga skill na Ignite the Soul at Double Pupil's Realm of Destruction. Tumawa si Wuwang. Sumigaw siya na walang kwenta ang lahat ng ito at hindi siya mahuhulog sa isa pang bitag. Tiningnan ng bida ang kalaban ng may pag-iisip. Napagtanto na hindi siya maaaring magpatalo sa mga ilusyon, isinulong ni Lu Shan ang kanyang kamay at sinalubong ang blonde. Sumigaw siya na isasama niya sina Jiang Chan at Wuwang kahit na mamatay siya sa palagay niya. Kung wala ang dalawang kaaway na ito, ang kanyang koponan ay magkakaroon kahit papaano ng pag-asa para manalo. Bumuga si Wuwang at itinulak si Luo Shan sa lupa. Naalala niya na nanumpa siyang papatay ng mga kinatawan mula sa lahat ng 4 na combat zones at isang lalaki ng kanyang salita. Lumingon si Wuwang sa kanyang kakampi at nagtanong kung kailan niya nagawang malampasan ang ilusyon. Inamin ng lalaki na walang katulad ito. Itinuro ni Jiang Qin ang kanyang daliri pataas at pinayuhan ang blonde na huwag masyadong magsaya. Nakikita natin ang isang asul na sphere. May sumigaw na lumiliit ang secret realm. May utos na pumunta agad sa safe zone. Tiningnan ni na Jiang Ji at Ji Lingka ang screen na nagpapakita ng mukha ng bida. Sinabi ng una sa kanila na ang lalaki ay may nakatagong at natatanging Thunderclass. Inamin ng matanda na ang lalaki ay talagang napaka-interesante at sa ganoong potensyal ay makakamit niya ang mga rurok sa hinaharap. Tumingin sa kanan si Giingka at sinabing magaling din si Wuwang sa kanyang palagay. Maganda rin ang ipinakita ni na Lu Shan at Laiwang. Tinakpan ng lalaki ang kanyang mukha ng kanyang kamay. Sinabi niya na hindi masasabi ang parehong para sa kanyang apo sa tuhod na si Zianyu na ang koponan ay nawala sa Three Pines. Hiniling ni Chonji sa kausap na huwag mag-alala dahil kahit ang mga henyo ay may topographical credism kung minsan. Tiningnan ni Ji Hanjin si Gunang may indignasyon at tinanong kung totoo na may nakatagong Thunderclass si Jiang Chan. Inakusahan niya ang matanda na hindi sinabi ito sa kanya. Naisip ng lalaki na isa itong tunay na tampalasan na nagtangkang itago ang napakahalagang impormasyon. Ngunit sa parehong oras, hindi niya dapat payagan na malaman ito ng sinuman. Nakataas ang mga braso, tumangala si Ji Hanjin. Sinabi niya na swerte ang matanda na magkaroon ng isang Lightning Master na may walang katulad na lakas ng atake bilang mag-aaral. Naisip ng lalaki na malamang ay ipinagmamalaki ng matanda ang kanyang sarili. At ngayon ay naiintindihan niya kung anong sorpresa ang ipinahihiwatig nito kanina. Narito ang listahan ng mga koponan na lumalahok sa paligsahan. 4 sa kanila na may 10th katao at isa pang 4 na may 5.
Siguna naisip na sayang nawala si Duan Xinghai na sana ay natuwang mabuti. Biglang napagtanto na ang kabuoang 20 tao na umatake sa squad ng bida ay napatay na. May ilang higit pang mga elder na nanunood ng paligsahan. Nagtaka ang isa sa kanila na ang bida at ang kanyang mga kakampi ay mabilis na nag-eliminate ng kalahati ng mga kalaban, lalo na mula sa mga malalakas na koponan. May nagsabing may 2 oras pa at umaasa na ang ibang miyembro ng mga apektadong koponan ay makatakas. May puna na ang mga kalahok mula sa Jiang ay napakahusay magpatawa at pagkatapos ay samantalahin ito. Lumingon ang brunette sa kanyang mga kapitbahay sa stands at sinabi na pagdating sa maruming mga laro, ang mga kinatawan ng Jiang ay walang kapantay. May nagsabing mapaparusahan pa rin sila. Si Gu na nakaupo sa pinakamalayo ay nagsabing inatake sila ng pataksil at pagkatapos ay binayaran ito. Kaya naging patas ang lahat. Tumingin sa kanan ang lalaking may balbas. Narinig niyang may nagsabing sa pagkakataong ito ang mga kalahok mula sa Jiang ay maaaring manguna. Tumawa siya at sinabi na ang posisyon na iyon ay hindi para sa mga talunan. May tumuro sa screen at nagsabi na sa halip na magtsismisan, dapat panoorin ng kanyang mga kapitbahay ang nangyayari. Habang napapansin niya na ang koponan ng Guanghai ay papalapit na sa isang tao, isang lalaki na nakaputol na shipkin coat ang tumalon mula sa kanyang upuan at inakusahan si Yun Jiantian na nangungulangot na pinapayagan ang kanyang mga tauhan na samantalahin ang sitwasyon. Ngumiti siya at sumagot na mga tanga lang ang hindi makakakita ng ganoong oportunidad. Itinapon ni Yun Jiantian ang kanyang nakuha mula sa ilong, at tinawag siya ng mga nasa paligid na bastos at walang hiya. Nakita natin ang isang babaeng may pulang buhok na nanakit ng isang kalaban at sumigaw, "Sino itong Tianggo?" Isang brunette na nakatayo sa isang cliff ang nanunood habang ang kanyang mga kalaban ay pinapatay sa ibaba. Nakikita natin ang parehong lalaki mula sa harap. Iniulat na ito si Song Chang, ang commander ng Guanghai Battle Zone. Sinabi niya na mukhang hindi na niya kailangang manghimasok sapagkat ang mga hamak na pinamumunuan niya ay magiging maayos kahit wala siya. May 3 babaeng nakagapos sa harap namin. Iniisip ng gagong iyon na ang simbahan ng sinaunang Diyos ay nagregalo sa kanya ng talagang pambihirang pagkatao sa pagkakataong ito. At bagamat ang kanyang mga alaga ay hindi nagtiwala sa kanya noong una, sila ay nasalayan sa kalaunan dahil sa kanyang lakas at pagkamagalang. Dinampi ni Chang ng marahan ang pisngi ng babae. Iniisip niya na walang kinatawan ng ferosex na makakapaglaban sa kanyang alindog. Tiningnan ng 2 dilag ang kanilang Panginoon ng may paghanga. Iniisip ng gagong iyon na kapag nakuha niya ang unang pwesto sa ranggo ng tay niya, gagawin niya silang lahat na kanyang mga kabit. At bagamat ang kanilang mga lahi at espiritual na pagpapayaman ay malayo sa perpekto, ito ay mas mabuti kaysa wala. Iniisip niya na ang mga babae mula sa ibang mga sona ng labanan ay gusto rin niya at maaaring angkop para sa nabanggit na papel. Nakatayo si Tianggo sa ibabaw ng kanyang mga nasasakupan. Sinabi ng isa sa kanila na tapos na sila at ang lihim na kaharian ay nagsisimulang umurong. Tinanong ng babae kung saan sila pupunta sa susunod. Sinabi ng bastardo na maganda na harapin ang Magic City. Ang sagot ay angkop na angkop sa kanila. Nasa harap namin ay isang tulay. May nagsabing ang inabandunang lungsod ang sentro ng umuurong na globo. Ito ay napapalibutan ng mga bundok sa 3 panig at makakarating lamang dito sa pamamagitan ng tulay na ito. Sinabi ni Ingjin, na siyang commander ng sona ng labanan ng kabisera, na sa pamamagitan ng pagkuha ng posisyon sa tulay na ito, ang isang mandirigma ay hindi maaaring makaligtaan kahit na 10,000 na kalaban. Iminungkahi niya na mag-set up ng isang ambush para sa iba pang mga koponan dito. Ang lalaki sa harap ng kanyang mga mandirigma ay nagpapasigla sa kanila. Sinigawan niya na wawasakin nila ang iba pang 7 koponan ngayong taon at kukuha ng unang pwesto. Itinaas nila ang kanilang mga kamay at sinabing handa silang lumaban para sa kabisera hanggang sa huli. Ipinapakita ng screen ang impormasyon tungkol sa mga kalahok na koponan muli. Iniulat na 4 sa kanila ay may 10th tao na natitira at 4 pa ay nawala ang lahat ng kanilang mga mandirigma at disk. Alified, lumingon si Ingen mula sa screen. Hindi niya maintindihan kung paano ganap na nawasak ang 4 na sona ng labanan. Habang ang natitirang mga pulutong ay hindi nawala ng isang tao, ang lalaki ay sumusubok na alamin kung sino ang may pananagutan sa pagkalipol ng mga patay na koponan na John. O ang Magic City.
Inilabas ni Ingan ang kanyang kanang kamay sa gilid at sinabang binabago nila ang plano. Sa kanyang palagay, masyadong nakakabagot na kunin ang tagumpay sa pamamagitan ng paghihintay ng isang ambush. Kaya inutusan niya na atakihin ang mga kaaway. Sinigawan ng kanyang mga nasasakupan na naiintindihan nila ang utos. Nakikita natin ang mga miyembro ng pulutong na pinamumunuan ni Shin Yu. Pinag-uusapan nila ang balita na 4 na koponan ang nawasak sa loob ng wala pang isang oras. May nagsabing wala silang nagawa sa panahong ito. Nawala lang sila. Iniutos ni Yun na ang lalaking nagsabi ng huling linya ay isara ang kanyang bulok na bibig. Dahil alam ng kapitan kung saan niya sila dinadala, inutusan ng babae ang lahat na tumahimik at magpatuloy. Malungkot na tinitingnan ni Shin Yu ang unahan. Naisip niya kung paano niya ipinangakong ipakita kay Jiang Chan kung ano ang kanyang kaya, ngunit hindi pa siya masyadong magaling dito. Naalala ng babae na ang 4 na nawasak na sona ng labanan ay palaging nagkakaisa laban sa sona ng kabisera bago at marahil sa oras na ito ay namatay sila sa isang banggaan dito. Iniisip niya na kahit papaano ay buo pa rin ang koponan ni Jiang Nan. Napansin ng isa sa mga mandirigma kung paano lumipad ang mga ibon sa kalangitan sa malapit. Pinigil ni Shiano ang kanyang mga kasama sa isang kilos ng kamay at hiniling sa kanila na maging alerto dahil maaaring ito ay isang ambush. Sinigawan ng babae ang sinumang naghihintay sa kanila na magpakita. Lumabas si Chango sa harap niya. Sinabi niya na ang kanyang kalaban ay may banal na propesyon at banal na sandata. Pinuri niya ang pangunawa at kapangyarihan ng babae, na sinasabing hindi siya aasahan ng mas mababa sa pangalawang henyo sa ranggo ng imperyo. Ang pulutong ni Chongji ay nakatayo sa isang bangin sa itaas ng mga kalaban sa ibaba. Sinabi ng bastardo na siya ay lubhang nagdaramdam, at kung ang mga pangyayari ay naiiba, siya ay magiging napakagaan sa babae. Gayunpaman, nasa isang battlefield sila. Kaya, tinanong niya kung handa na si Shin Yu na tanggapin ang kanyang kapalaran, sinigawan niya si Chango na pumunta sa impyerno. Binaril ng babae ang kanyang gamit ang kasanayan sa fire meteor. Iniulat sa kanya ni Yunfei na nasa harap nila ay isang koponan mula sa sona ng labanan ng Guanghai. Isang malakas na dilaw na kisap ang nangyari sa itaas ng mga ulo ng mga kabataan. May sumigaw na nakakaramdam sila ng hindi kanais-nais na sensasyon mula sa epekto ng isang Godel skill. Ang isa sa mga batang babae na takip ang ulo gamit ang kamay ay hiniling sa iba na manatiling kalmado dahil kasama siya ni Chongga at magiging maayos ang lahat sa kanya. Inilabas ng gagong iyon ang kanyang kaliwang kamay sa gilid at pinuri ang kalaban sa pagpapakita ng kapangyarihan. Sinabi niya na ang problema ay nakalimutan ng babae kung sino ang kanyang kalaban. Isang asol na sinulid ang nakikita sa harap ng binata na nagpapawi sa atake ng babae. Hindi makapaniwala si Shino na ang kanyang arrow ay pinigilan ng ilang lubad. Ngumiti si Chong at itinaas ang kanyang kaliwang kamay at sinabi na bilang isang ginoo hindi niya maaaring pahintulutan ang babae na mamatay nang hindi alam ang buong katotohanan. Sinabi niya kung ano ang kanyang pangalan at na siya ay may 2 banal na antas ng mga propesyon. Ang una ay ang makalangit na manghahabi. Naghiwalay si Changu sa 2. Sinabi niya sa babae na ang kanyang pangalawang propesyon ay mahusay na banal na pag-clone. Ang pulutong na pinamumunuan ni Shin Yu ay napapalibutan ng isang malaking bilang ng mga clone ni Changga. Sinabi ng gagong iyon na bagamat ang kanyang 2 propesyon ay hindi kasing ganda ng pagmamay-ari ng mga babae ng hiwalay, magkasama sila ay ganap na hindi matatalo. Tinawag ng mga mandirigma ang kanilang kapitan at sinubukang alamin mula sa kanya kung ano ang nangyayari. Noko ang noo ni Shino sa kaaway. Ang binata na nakatayo sa tabi niya ay nagsabi na hindi niya kailanman naisip na ang Guanghai ay may tulad na alas sa kanyang manggas bilang isang may-ari ng 2 banal na propesyon. Tinanong ng babae kung nakilala ni Xiang ang tunay na katawan ng kaaway. Sinabi niya na ang mga clone na ito ay mga sisidlan kung saan ang kaaway ay maaaring lumipat anumang oras. Kaya lahat sila sa katunayan ay siya. May sumigaw mula sa gilid na ang mga sumpang Guanghai na ito ay tunay na hamak. Dahil sa gayong commander, maaari nilang labanan ang mga mandirigma mula sa sona ng labanan ng kabisera. Pinalibutan ng mga mandirigma ang babae na sumusubok na protektahan siya. Sinigawan ni Shino na susundin nila ang kanilang plano. Ang sinumang makakalaban ay dapat lumaban at ang sinumang walang ganoong pagkakataon ay dapat subukang tumakas. Ang pangunahing gawain sa ngayon ay protektahan siya.
Nagtaka si Chang'e kung bakit pinalibutan ng mandirigma ang magandang ito. Hinayla ni Shino ang busog na panali. Ginamit niya ang kasanayan sa incinerating sun. Isang malaking phoenix ang nakikita sa kalangitan. Ginagamit ni Shinyu ang fire rain spell. Sinusubukan ng mga kalaban na maunawaan kung ano ito. Inihambing ng isa sa kanila ang ibon sa araw. Sa tabi ng phoenix, nasusunog ang mga clone ni Chongji. Sinabi ng bastardo na ang lahat ng ito ay napakaganda ngunit hindi epektibo dahil siya ay may hindi mabilang na mga doble at hindi sila maaaring sirain, hindi gaano kahirap subukan niya. Inilabas ni Chang'e ang kanyang kanang kamay pasulong at sinabi na naiinip na siya sa lahat ng ito. Ginagamit ng lalaki ang 1,000 threads at heavenly net skills. Nahuli ang phoenix sa isang net. May nagtaka kung nagawa bang masupol ng bastardo ang makapangyarihang ibon. Sinabi niya na madali niya itong masisira. Ang net ay umuurong, na pumutok ng mga stream ng apoy. Sinabi ni Shu ng masakit na pinaghirapan niyang pagbutihin ang kasanayang ito at ang bastardo na ito ay nagpunta lamang at sinira ang phoenix. Sa likod ng babae, ang kanyang mga mandirigma ay naglalagay ng mga kalasag sa harap nila. Sinigawan nila ang kanilang kapitan na napapalibutan sila. Iniutos ni Shinyu na manatiling magkakasama. Itinaas niya ang kanyang busog sa itaas ng kanyang ulo at ginamit ang Extreme Flame Arrow skill. Sumigaw ang isa sa mga mandirigma na kailangan nilang umalis dito. Nakikita ni Jiang Qin ang isang kislap ng pulang apoy sa malayo. Naiintindihan niya na malamang nandoon si Xiang Yu. Tinanong siya ng isa niyang kasamahan kung ano ang nangyayari. Sinabi ng bayani na natatakot siya na masama ang mga bagay. Umungot ang lalaki sa kanyang kaliwa. Sinabi niya na kailangan nilang tumulong sa lalong madaling panahon. Muling tinanong siya ng may pagkamangha. Sa harap namin ay si Changgua na mula sa mga kamay ay may mga sinulid na nakaunat. Ang mga taong nakaupo sa podium ay pinag-uusapan siya. May nagtanong kung talagang may dalawang banal na propesyon siya. May narinig na puna na ito ay talagang isang pambihirang kaso at kahit ang Panginoon ng mga tao ay walang ganoong talino. Sumagot na ngayon ay malinaw kung bakit hindi niya naisip ang alok na bumuo ng alyansa. Itinaas ni Jin Tayen ang kanyang kamay na may ngiti at humingi ng paumanhin sa lahat na hindi niya tinutukoy ang sinuman sa partikular ngunit ang lahat. Sinabi niya na si Wu Wangchen at Ingan ay wala kumpara kay Chang'e. Sinabi ng isa sa mga naruroon na tila ang koponan ng Magic City ay nasa malaking panganib. Tumayo si Jin Tayen at malakas na tumawa. Sinabi ni Han Jin na nakaupo sa tabi niya na ang panalo at pagkalugi ay isang normal na bagay sa larangan ng digmaan ngunit medyo nag-aalala siya kay Shinyu na hinimo. Kay ang lalaki na huwag makinig sa mayabang na si Jin Tayen at ipinaalala sa kanya na si Jin ay papunta na at masyadong maaga para magbigay ng conclusion. Tiningnan ng batang babae mula sa koponan ni Shinyu ang commander at sinabi sa kanya na ang Arrow of Extreme Flame ay namamatay. Sinabi ng binata na hindi na niya mapipigilan ang pag-atake. Natakot si Shinyu. Hindi siya makapaniwala na malapit nang masira ang kanyang koponan. Nasaktan ang babae sa paghahanda ng sobrang tagal at nais magbigay ng impresyon kay Chin. Tumangala si Shinyu at may nakita siyang kakaibang bagay na nakabitin. Sinubukan niyang maabot si Yun na sumigaw ng malakas na hindi sila maaaring masira at maninindigan siya hanggang sa wakas, pagkatapos ay ginamit ang mga kasanayang isinakripisyo sa mga Diyos. Ang bagay na nakabitin sa kalangitan ay naglabas ng asul na glow. Nagmakaawa si Xiang Yu na mapunit ang mga sinulid na ginagamit ng kalaban. Si Chang'e na nakalutang sa hangin ay pinagmamasdan ang nangyayari. Iniisip niya na imposiblang mapunit ang 1,000 sinulid na may sakripisyo sa mga Diyos. Ito ay isang mahusay na kasanayan ngunit hindi sa kasong ito. Tiningnan ng bastos ang isang bagay ng pagod. Si Yunfei na nakabuka ang mga braso ay lumipad paitaas. Hindi makapaniwala si Chang na ang lalaking ito ay talagang nagpapakamatay sa pagsunog sa kanyang sarili upang makakuha ng malakas na kapangyarihan. Tiningnan ni Shino nang may pagkamangha ang pagsabog na naririnig sa harap niya. Sumigaw si Yun na isasakripisyo niya ang kanyang laman at dugo sa mga Diyos. Ang bagay na naglalabas ng asul na ilaw ay pumutol sa mga sinulid. Sumigaw si Yun na naabot niya ang kanyang layunin. Ginamit ni Chang'e ang kasanayang Star Weaver at mabilis na naibalik ang mga punit na sinulid. May napansin na may isa pang lambat ang lumitaw sa kalangitan. Inilabas ng binata ang kanyang kaliwang kamay.
Tinanong niya kung mayroon bang talagang nag-iisip na makakalusot siya sa pamamagitan ng pagwasak sa kanyang sarili. Sumigaw ang kontrabida na walang nagsabi na makakapaghabi lamang siya ng isang layer ng lambat. Mga stream ng puting enerhiya ang nakikita sa itaas ni Shin Yu at mga miyembro ng kanyang squad. Sumigaw si Chongga na napapagod na siya sa paglalaro sa kanila at papatayin niya sila ngayon. Lumuhad si Shin Yu. Sinubukan ng kanyang mga mandirigma na tawagan siya. Sinabi niya sa bayani ng mental na siya ay humihingi ng paumanhin. Nakita namin ang mga batang babae mula sa squad ni Chongji. Sinabi ng isa na ang kanilang commander ay hinarap ang mga kaaway ng isang suntok. Napansin ng pangalawa ang isang bagay na hindi pangkaraniwan sa hangin. Napagtanto ng pangatlo na nagsimula ng kumidlat doon. Sa susunod na segundo, lahat sila ay naging biktima ng malakas na paglabas ng natural na kuryente. Tiningala ni Changgu ng may takot. Tinanong niya kung sino ang nakawasak sa kanyang mga talunan at nahulaan na ito ay malinaw na hindi ordinaryong kidlat. Naalala ng lalaki na dapat silang tumama sa mga walang ginagawa. Nakatayo ng matatag, sinubukan ni Chin na tawagan si Shinyu para sabihin sa kanya na naparito na siya upang tumulong. Tinanong siya ni Chang'e kung sino siya. Nakilala ni Xianyu ang binata at naintindihan na nagmamadali siya upang iligtas siya. Ginamit ng babae ang kasanayang Arrow of Extreme Flame. Ang mga electric discharge ay tumama sa mga clone ni Chongji. Ginamit ng bayani ang kasanayang Thunder Punishment. Namangha ang bastos sa kadalisayan ng lightning attribute na taglay ni Qin. Pinagmamasdan ni Chonggo ang pagkamatay ng kanyang mga clone. Sinabi niya na ang langit ay naging napaka-mapagbigay kay Qin dahil sa pagpapalit ng kanyang trabaho. Ang bayani ay nakakuha ng origin inscription na iba ay nakukuha lamang pagkatapos ng daan-daang taon ng pagtatanim at ito ay tila napa. Kahindi patas sa kanya. Si Shangul na nagpaplanong sa hangin ay gumamit ng kasanayang golden thread. Tumugon ang bayani sa kanyang kakayahang Thunderbirds at sumigaw na ang mga lambat na ginagamit ng tampalasan ay hindi hadlang sa kanya. Malakas na pagsabog ang naririnig sa harap ni Qin. Ginamit niya ang mga kasanayang Judgment of Divine Tranquility at Destruction. Nakita ng lalaki ang isang lambat sa itaas ng kanyang ulo at napagtanto na bilang karagdagan sa lahat, maaari itong mabawi. Sa itaas ng mabilis na gumagalaw na bayani, mga bakas ng maraming suntok ang nakikita. Sinabi ni Qin na ngayon ay makikita nila kung ano ang mas mabilis, ang kanyang mga atake o ang paggaling ng kaaway. Ngumiti ang lalaki, itinuro ang punit na lambat sa kanyang likod at sinabi na masyadong mabagal kumilos si Chongga. Lumuhad si Shu, itinaas ang kanyang pana. Sumigaw siya sa bayani na hindi na niya kayang magtagal. Sumagot siya na papunta na siya upang tumulong. Ngumiti si Chang'e at iniunat ang kanyang kaliwang kamay at sinabi na hindi niya itatato na si Qin ay isang napakakapos na karakter. Ngunit ayon sa kanya mali ang lalaki sa pagmamaliit sa kaaway. Ginamit ng kontrabida ang mga kasanayang Thousand Threads at Heavenly Weaver. Sa tabi ng bayani, isang bakas ng pagsabog ay muling nakikita. Idineklara niya na si Chongga ay nakakainis sa kanya tulad ng isang linta. Lumiko ang lalaki kay Xiao Jia at hiniling sa kanya na lunukan ang lambat, ngunit huwag ipaalam ang kanyang sarili. Sinabi ng batang lalaki sa kanyang ama na naiintindihan niya ang utos. Aktibong ginagamit ni Jin ang kanyang mga kamay at ginagamit ang kasanayang reverse tornado. Nagulat si Chang'e na nabanggit na nagawa ng bayani na kainin ang kanyang mga sinulid. Napunta si Qin sa tabi ni Shinyu. Nakilala siya ng babae. Sinabi niya sa kanya na dapat silang mabilis na umalis dito. Patuloy na sumabog sa kalangitan ang mga clone ni Chang. Sinabi ni Qin sa babae na nauubos na ang kanyang lakas para sa Thunderbirds at kailangan nilang tumakas mula rito. Lumitaw si Ingan sa abot tanaw. Masayang sinabi niya na nakita niya ang mga hinahanap niya at ngayon ay hindi na sila makakaalis dito. Nakilala ito ng bayani bilang kanyang kalaban. Lumitaw si Wuwang at ang kanyang iba pang mga kaalyado sa kabilang panig ni Qin. Sumigaw sila na pupunta sila upang tumulong. Sinabi ng bayani na dumating sila sa tamang oras. Idineklara ni Wuwang na haharapin niya si Ingzan at maaaring kunin ni Qin si Chang'e. Malalaking mga kamao ang nakikita sa tabi ni Wuwang. Tinawag niya si Ingan at sumigaw na ngayon ay laban sila sa isa't isa. Tinanong ng long-haired blonde kung talagang iniisip ng lalaki na karapat-dapat siyang maging kalaban niya, nanakit siya,
tumama sa ulo ni Wuang at sumigaw na hindi siya sapat na magaling upang labanan siya. Lumuhad si Wuang at ginamit ang kasanayang Break 9 Chains of Imprisonment. Kapansin-pansing tumaas ang bilang ng mga braso ng lalaki. Ginamit niya ang Invincible God of War skill. Isang malaking pulang dragon ang nakikita sa likod ni Ingan. Sinabi ng blonde na ito ay mas mahusay. Pinaalalahanan niya ang kaaway na ang kanyang lolo ay pinaniniwalaang minsang nakatay ng dragon. At ngayon, nananatiling tingnan kung karapat-dapat ang inapo sa gayong dakilang pamana. Ginamit ni Ingan ang Blood Dragon Armor skill. Nakikipaglaban si Wuang sa pulang halimaw. Inilapag ni Sandow ang kanyang kamay sa balikat ni Shin Yu at iminungkahing harapin nito ang natitirang mga kaaway ng magkasama. Sinabi ni Hanka na hindi nila dapat pakialaman ang kanilang mas malakas na kasama. Sumang-ayon si Shin Yu sa mga babae. Tinawag ng bayani si Chang'e na nanunood ng labanan sa pagitan ni Wuang at ng dragon. Tiningnan ni Qin nang may banta ang bastardo at tinanong kung nasiyahan na ito sa panunood. Pagkatapos, sinabi ng binata na dumating na ang sandali para magdusa si Chang'e. Itinaas niya ang kaliwang kamay at sinabing narito na ang apat na may hawak ng banal na talino, sila Chen, Ingzan, Wuang, at S. Hien Yu. Sinabi ng bastardo na sa palagay niya ay hindi na kailangang maghintay para sa individual na paligsahan at hindi na rin kailangang pigilan ang kanyang kapangyarihan, na ayon sa bastardo, 30% lamang ang ginagamit niya. Tumingin si Chun kay Chang'e nang may pagkamangha. Hindi niya matawag na isang katlo lamang ng kapangyarihan niya ang nagamit. Tumubos sa likuran ng bastardo ang mga puting pakpak. Ginamit niya ang skill na released from shackles, inutusan na maibalik ang tunay na anyo ng Asher God clan at ihiwalayan. Buong Secret Realm. Tumangala si Qin nang may pagkamangha kung saan nakakalat ang mga pakpak ni Chang'e. Pinag-iisipan ng lalaki kung ano ang nangyayari. Tiningnan ni Ingan nang may alarma ang bastardo at inutusan ang kanyang mga mandirigma na agad na magpakamatay upang umalis sa realm. Tugon nila, hindi sila makakagalaw. Ngumiti si Chang at sinabing huli na ang lahat sa pagakat nasa ilalim ng kanyang kontrol ang Secret Realm at wala nang magagawa. Ayon sa hampas lupa, hindi rin makakapasok ang mga outsider dito. Sinabi niya na sa simula, kung may namatay dito, mabubuhay pa rin sila sa labas. Ngunit kung kukunin niya ang mga kaluluwa ng mga kalaban habang nasa realm na ito sila, mamamatay silang lahat ng totoo. Ngumiti si Chang'e nang nakabukas ang mga braso at tinanong kung nanunood ba sina CG at Link kasapa. Ligsahan at ano ang sasabihin nila ngayon? Sinabi ng bastardo na noong pinapatay ni CG ang kanyang kapatid sa mga kuweba, marahil hindi niya inakala na isang araw ay mabubunot ng isang iglap ang mga ugat ng lahat ng kabataang Dacia, kasama ang kanyang minamahal na anak. Nag-alarma ang mga nakaupo sa mga istant. Sinabi ng isa na nakaniktik sa paligsahan ang isang miyembro ng Asher God clan. Hindi maintindihan ng pangalawa ang sinasabi ng bastardo dahil walang tunog ang larawan. Tinanong niya kung may marunong magbasa ng labi. Ipinaliwanag ng pangatlo na biglang nagbago ang Secret Realm ng paligsahan at tila nasilo ang kanilang mga kabataang mandirigma at papatayin sila ng hampas lupang nakikita nila. Tiningnan ng mga nakatatanda si Chang'e na nakikita sa screen. Nakilala ng isa ang pamamaraan ng Asher God clan na Thousand Soul Threads at sinabing perpekto ito sa pagpatay sapagkat winawasak nito ang kaluluwa ng isang tao. Isinumpa ng isa sa mga naruroon ang lahat sa mundo at sinabing nakakulong ang kanilang mga kabataan at hindi maaaring magpakamatay para makalabas sa dungeon. Naiintindihan niya na kung mawasak doon ang mga kaluluwa ng mga kabataan, mamamatay sila ng totoo. Inatake ng lalaking may balbas si Jeon. Tinawag niya itong hampas lupang nagtaksil sa Dacia. Sinigaw niyang wala siyang kaalam-alam at handa siyang patunayan ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa pagbasa ng isip. Itinaas ng lalaking may balbas ang kanyang kamao upang sumuntok at sumigaw na ngayon sa Secret Realm, namamatay ang bulaklak ng imperyo at ang kanilang pag-asa para sa tagumpay sa walang katapusang digmaang ito. Inakusahan niya si Jin Taeyan na dahil sa kanya ang lahat ng ito. Sumigaw siya na kahit patayin siya, wala rin itong magagawa. Nakikita sa tabi ni Jin Taeyan ang isang halijing dilaw na enerhiya. Nakatayo sa pagitan ng mga magkalaban ang mga Diyos ng espada at martial arts. Sinabi ni Linka na hindi ngayon ang oras para magpadala sa damdamin at kailangan nilang tandaan na lahat sila ay responsable para sa kapayapaan at Dacia.
Tinanong niya kung ano ang mangyayari kung malapit ng masira ng mga kaaway ang mga depensa ng kuweba at bumuhos sa kanila ang mga mandirigma ng Si. Lan. Natatakot siya na sa ganitong mga damdamin, marami ang susuko na lamang sa kaaway. Tiningnan ni Chonji si Guo at tinanong ang Heavenly Blade King kung gaano kalaki ang pulutong ng siyam na miasma wings na mayroon ang kanyang disipulo. Ipinagkaka-interest niya kung daan-daang libong individual ba ang naroon. Sapagkat kung ganito nga, maaaring gamitin ng lalaki ang pagsabog ng mga insekto upang batasin ang tela ng dungeon at gumawa ng daanan. Sinabi ni Guo na hindi niya alam dahil hindi niya pa naitanong sa bayani ang mga ganitong katanungan. Nakikita natin ang kaliwang bahagi ng mukha ni Senji. Iniisip niya na 1 linggo pa lamang mula nang pasabugan ni Chin ang 1 milyong individual. At sa panahong ito, malamang na hindi umabot sa 100,000 individual ang pulutong. Sinabi ni Lingko na may madilim na ekspresyon kay CG na syempre naaawa siya sa kanilang mga inapo. Ngunit ngayon, mas nag-aalala siya sa ibang bagay. Iyon ay, ang lahat ng ito ay tila isang maingat na pinaplano na aksyon. Naalala niya na sa Dashie Empire, napakahirap para sa mga miyembro ng Asher God Clan na magpanggap na mga ordinaryong tao at may nagsasabi sa kanya na magsisimula ang isa pang pagpapagulo sa ibang lugar. Sinabi ng matanda na tama ang kanyang kausap, ngunit tiyak na kontrolado na ngayon ang mga kuweba. Sa itaas ng ulo ni CG, makikita ang isang silid na may mga workstations. Sinabi niya na kung may pinaplano ang mga kaaway, malamang na dapat itong konektado sa mga brain center ng imperyo. Ito ay alinman sa headquarters o sa siyam na ipinagbabawal na zone, kabilang ang Temple of Bones, ang Chile Mountains, at iba pa. Tumangala si Link na nanunumpa at sinabing nagsimula na ang atake. Lumitaw sa itaas ng arena ang isang malaking pulang pigota. Nakilala ng isang naruroon ang projection ng Temple of Bones. Nasa harap natin ang likuran ng isang may sungay na tauhan. Tinanong niya kung bakit wala siyang anyong tao, bakit siya iba sa ibang tao at bakit wala para sa kanya ang konsepto ng buhay. Pagkatapos, sinabi niya na hindi nito nagbabago ang anuman sapagkat maaari siyang maging parehong matuwid at masama, magkaroon ng hitsura ng isang tao o isa pang nilalang, umiral at hindi umiral ng sabay. Sinabi niya na kung nagawa niyang tanggihan ang lahat ng may buhay, maaari siyang tawaging isang naliwanagang Buddha. Ipinahayag ng nagsasalita ang pag-asa na naintindihan ng mga tagapakinig ang kakanyahan ng kanyang sutra. Nakikita natin ang mukha ng nilalang na ito. Sinabi nitong nakikita nito ang mga dating kaibigan at inanyayahan silang batiin ito. Pagkatapos, nagpakilala ito bilang isang mapagpakumbabang monghe na nagngangalang Vajrasutra at tinanong kung nagustuhan ng mga tagapakinig ang kanyang pagsasalita. Itinaas ni Linggo ang isang espada sa itaas nito at tinanong kung ano ang gusto ng matandang monghe mula sa Temple of Bones at bakit siya lumabas sa kanyang lungga. Nakikita natin ang walang ngipin na bibig ni VR Sutra. Sinabi ng matanda na sa pagkakaintindi niya, sa wakas ay naintindihan ng kanyang dalawang dating kaibigan ang kanyang turo at nararamdaman niya na malapit na silang magtamo ng kaliwanagan. Lumingon si Linka. Nakikita natin ang mga kabataang nasa ilalim ng isang uri ng hypnosis. Naiintindihan ni Link na malamang na nais ng matanda na sirain ang buong kabataang henerasyon ng Dasha na nagtipon dito. Sumigaw ng malakas si Chonji sa mga kabataan na magising at huwag pakinggan ang mga sutra ng matanda. Nagmulat ang kanilang mga mata. Tiningnan ng binata ang nabigla na babae at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Tinanong ni Vrasutra na nakatayo sa isang cliff ang kagalang-galang na Senji na huwag gambulin ang mga tao sa sandali ng kanilang kaliwanagan. Dahil ang ganitong pagkakasala ay parusahan ng batas ng langit, sinabi niya na dapat matakot ngayon si Senji sa parusang makalangit. Nakikita sa paligid ng mga kabataan ang mga itim na splashes. Pinuri ni Vajrasutra ang mga langit na marami na ang pinagpala at umakyat. Pagkatapos, ipinahayag niya ang pagsisisi na hindi pinayagan ni Senji ang iba na gawin ito. At panghuli, sabi ng Gago na hindi nito magbabago ang anuman dahil malapit na ang pag-ascend ng lahat ng mga kabataang lalaki at babae. Mabilis na sinalakay ni Linka. Sinigawan niya na aasikasuhin niya ang demonyong ito. At sa sandaling mapatay niya ang ilan sa kanyang mga projection, mawawalan na ng lakas ang Gago para sa mga ganitong panlilinlang. Sinabi niya kay Senji na ang mga pagbabago sa Secret Realm ay simula pa lamang at hiniling na protektahan nito ang kuweba, at ipinangakong iako niya ang lahat ng iba pa.
Tiningnan ni Senji ang usok na umaalingasaw mula sa likod ng mga pader ng kuta at sinabing mukhang nagkaroon ng tunay na kalamida. Di sa dasya, sinigawan niya ang lahat ng naruroon na bumalik kaagad sa kani-kanilang mga county at ipagtanggol ang kani-kanilang mga pwesto. Binalaan ng matanda na hindi na maaaring magkamuli sa ilalim ng anumang mga pangyayari. Ang mga nakatatanda ay biglang tumayo mula sa kanilang mga upuan. Tiningnan sila ni Kian at Gu. Sa wakas ay inihayag nila na kukunin nila ang kontrol sa sitwasyon. Ipinangako ni John Tae na ipagtatanggol ang dasya ng buong buhay sa pag-asang ito ay magpapapataw sa kasalanan ng kanyang nagawang krimen. May nangakong personal na susuriin ang mga silanganing lalawigan. Si Gwing sa harapan nito ay sinabi kay Senji na kung mamamatay ang kanyang alagad sa loob ng dungeon, susundan niya ang Diyos ng martial arts sa mga kuweba at tutulong patayin ang buong angkan ng Asher God. Tiningala ni Senji sa pagkalito. Tinawag siya ni Gu. Dalawang matandang mandirigma ang tumingin sa screen. Nakita nila doon sina Chonggu at Chin at hindi naintindihan ang nangyayari. Lumalabas na ang gago ay nakaluhod sa harap ng bayani. Sinabi ni Shinji na hindi niya kayang isipin kung ano ang nangyari doon. Ngunit mukhang lubos na nagbago ang sitwasyon sa Secret Realm at yumukod ang gago sa harap ni Chin. Sinabi ng Diyos ng martial arts kay Gu na kahit papaano ay makapagpapahinga na sila ng matiwasay para sa kanilang mga anak. Nasa harapan natin sina Ing Ian at Wuang. Ang una sa kanila ay gumagamit ng skilled Blood Dragon Armor. Ang pangalawa ay gumagamit ng ability Body of the God of War. Iniulat na ito ay nangyari 5 minuto ang nakalipas. Nakabitin sa hangin si Shango sa itaas ng mga kabataan. Tinanong niya kung may saysay ang paglaban na sinusubukan nilang ibangon. Sinabi ng gago na habang mas tumitigas ang kanilang paglaban sa mga sinulid ng kaluluwa, mas mabilis silang matatalo. Bumaling siya sa mga babae at hiniling na huwag mag-alala dahil mag-uumpisa siya sa mga lalaki. Ngunit hindi rin niya sila makakalimutan at kailangan lang nilang maghintay ng kaunti. Si Sandao, Hangka, at Ling ay nakagapos. Sinabi ng gago na ang kanyang mga sinulid ay makakalusob sa kanilang mga depensa at makakarating sa mga matatamis na kaluluwa. Tiningala ni Chin. Sinabi sa kanya ni Shihuha na naaamoy niya ang aroma ng first class na karne. Sinabi ng bata na siya ay gutom na gutom at gusto niyang kumain. Hiniling ng lalaki na maghintay ito dahil kailangan munang maintindihan kung paano pinakamainam na kumilos. Alam ng binata na ang pinakamadaling paraan ay ang paggamit ng 9 miasma wings, ngunit nangako siyang hindi ito gagamitin sa panahon ng paligsahan. Isang patak ng pawis ang tumakbo sa pisngi ng bayani. Napagtanto niya na bukod sa 9 miasma wings, marami pa siyang mga baraha sa kanyang manggas. Habang hindi masyadong alam ang mga kakayahan ng kaaway, ang pagmamadali sa isang pabiglang atake ay isang malaking kalokohan. Napagtanto ng binata na maaari niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa anumang kaso. Ngunit para sa iba, ito ay isang malaking tanong. Ngumiti si Changgu ng nakakadiri. Ginamit ni Chin ang skill na Eye of the Void. Ipinabatid ng system na ang karakter sa harap niya ay si Shulan Duo na ika-19 na tagapagmana ng angkan ng Asher God. Ang window ay naglalaman ng background information ayon sa kung saan si Shulan Duo upang matulungan ang sinaunang simbahan ng Diyos ay nakapasok sa dasya sa pamamagitan ng mga bitik S. A. Cueva. Pinigilan ang kanyang asensya at nagpanggap bilang isang batang master na may 2 divine rank na mga propesyon. Ang angkan ng taong ito ay niranggo na ika-61 sa 10,000 at sumasamba sa mga primordial na Diyos. At ang kalaban ay may isang perlas na nagpo-protekta sa kanya mula sa mga kalangitan. Nakita natin ang mukha ng bayani. Iniisip niya na ang impormasyong natanggap niya ay hindi kapani-paniwalang kapaki-pakinabang. Tinanong ng bata si Xiao Jie kung may natitira pa silang demonyong dugo at hiniling na bigyan siya ng kahit isang patak. Sinabi ng bug na may mukha ng tao na wala siya dahil naubos niya ito. Isang pulang patak ang nahulog mula sa daliri ng bata. Sinabi ni Xiao Jie na gayunpaman, kung kinakailangan, maaari siyang kumuha ng demonyong dugo mula sa kanyang sarili at ibigay ito sa kanyang ama. Iniisip ng bayani na ang dugong na proseso ng bata ay may mas kaunting mga side effect, at ngayon hindi siya nanganganib na sumabog lamang sa paglunok kahit isang patak ng likidong ito. Sinabi ni Chen kay Xiao Xiao na siya ay mabuting bata at mahusay na nagawa.
Iminungkahi niyang subukang makatakas mula sa bitag na ito at pumunta tulungan ang iba. Tiningnan ni Landua ang bayani ng namangha. Sa hindi pagkaunawa kung bakit siya nakakagalaw, tinanong niya ang lalaki kung paano niya nagawang makadaan sa mga sinulid. Ang gago ay nakabitin sa ulo ng bayani. Napansin niya na si Jean ay gumawa ng sound barrier at tinanong kung para saan ang harang. Iminungkahi ng gago na natatakot ang bayani na umiyak parang babae kapag nakita niya ang lahat ng kanyang mga kasamahan na pinapatay at ayaw niyang may makarinig ng kanyang mga hibig. Tinawag ni Jean ang kaaway sa kanyang tunay na pangalan at inangkin na naabalan niya ang kanyang mga plano. Bumagsak si Lua sa lupa at tinanong ang bayani kung paano niya alam ang kanyang tunay na pangalan. Iniisip ng gago na iilang malalapit na tao lang ang nakakaalam ng kanilang tunay na mga pangalan at si Chin ay mukhang hindi isa sa kanila. Mga daloy ng pinkish na enerhiya ay umangat sa paligid ng bayani. Sinabi ng binata na hindi dapat malaman ni Lon Duo kung sino ang nasa harap niya at kung paano niya alam ang mga katotohanan tungkol sa kanya. Naramdaman ng gago ang isang lubos na malakas na pressure at tinanong kung saan nakuha ni Jen ang aura na ito. Pagkatapos nito ay iminungkahi niya na ang lalaki ay isa sa mga matatanda na kumakatawan sa void na angkan. Tiningnan ng bayani ng diretso sa mata ang kanyang kalaban at tinanong kung lahat ng mga miyembro ng angkan ng Asher God ay ignorante tulad ng kanilang ikalabinsyam na tagapagmana. Iniisip ni Land Duel na ang void na angkan ay winasak mga siglo na ang nakalipas at gusto lang niyang mahuli ang bayani. At ngayon lumalabas na alam ng lalaki ang kanyang posisyon sa linya ng pagmamana. Tiningnan ni London Dua nang may pag-aalala ang bata. Naiintindihan niya na kung alam niya ang ganitong impormasyon, ang kanyang katayuan ay maaaring mas mataas pa kaysa sa pinuno ng kanyang angkan. Tinanong ng tampalasan ng nanginginig ang boses kung ito ba ay talagang isa sa mga orihinal na Diyos ang nasa harap niya. Si Chen, na ang mga mata ay nagbabagang nagniningas, ay itinuro ang kanyang daliri kay Londo, naiintindihan ng lalaki na ang demonyong dugo ay gumagawa ng mga kababalaghan, at muntik na niyang tapusin ang kaaway. Tinanong ng bayani ang tampalasan kung bakit niya ito tinanong at hindi ba sapat para sa kanya na maramdaman ang aura ng isang sinaunang Diyos. Sinabi ni Chen na ang templo ng isa sa mga minor gods na pinagtatrabahuan ni London Dul ay kumilos ng masyadong paba. At hindi naghanda ng maayos. Ipinapadala dito ang isang hampas lupang Samaire sa plano ng Diyos. Mapanakot na sinabi ng bayani na ang Timawa ay nararapat lamang sa kamatayan tulad ng kanyang buong walang kwentang kulto. Lumuhad si Lando sa harap ng kabataan. Nagmakaawa siya sa kapita-pitagan na nakatatanda na ipakita ang awa at inamin na siya ay nagkamali. Sinabi ng bastardong hindi niya alam na may matandang nakatatanda na kumikilos dito at ito ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Sinabi niyang ang Asher God Clan ay sumasamba sa isa sa mga orihinal na Diyos. Kaya iisa ang kanilang pinagmulan. Nagmakaawa ang bastardo na iligtas ang kanyang buhay. Makikita si Xiao Jio sa tabi ng bayani. Iniisip ni Chu na kung ipagpapatuloy niya ang labanan sa kaaway, kailangan niyang gumamit ng kapangyarihan ng mga salot ng insekto. Gayunpaman, kailangan niyang patayin siya. At nararamdaman niya na kung gagawin ito ni Xiao ng palihim, hindi ito ituturing na paglabag sa mga ipinangakong obligasi. Nakadapa si Lando sa harap ng bayani. Sinabi niyang bahagyang tama ang kontrabida at mayroon nga silang iisang pinagmulan sa isang tiyak na antas. Sinabi ng lalaki na swerte ang kontrabida dahil halos tapos na ang plano at dahil lamang dito ay kanya siyang kakawatin. Nagpasalamat si Landuo sa kapita-pitagan na nakatatanda. Ibinigay ni Chin ang kanyang kamay at sinabi na inihayag na ni Londo ang kanyang pagkakakilanlan at upang makalabas siya rito ng buhay at makatakas mula kay Gasha pabalik sa kanyang katutubong mga yungib, kailangan niyang magsikap ng mulak. Bagamat walang katiyakan na magtatagumpay siya, inalok ng bayani na pumasok sa kanyang panloob na mundo bilang kapalit. At matapos niyang ayusin ang henerasyon ng mga batang henyo sa Dacia, personal niyang ihahatid ang kontrabida sa yungib. Si Londuo, na hindi makapaniwalang swertehin, sumigaw na magpapasalamat siya ng lubusan sa tulong na iyon. Mabilis na nagmula sa kamay ng bayani ang mga makulay na stream. Ipinahayag ni Londo na kapag nakauwi na siya, pupurihin niya ang kanyang sinaunang ninuno sa loob ng isang buong siglo at hin. Di niya malilimutan ang ginawa ng bayani para sa kanya. Ngumisi si Jin ng mabangis.
Sinabi niyang maaga pa para magpasalamat at sinabihan ang maliit na Xiao na kumilos na. Ang reyna ng insekto, na nakaupo sa isang napakalaking halimaw, ay nakabitin sa ibabaw ni Landuo, hindi niya maintindihan an. G nangyayari. Itinungtong ng batang babae ang kanyang dila at ipinahayag na nasa harap niya ang kanyang matamis na hapunan. Sinabi niya sa kanyang amo na masarap ito. Nilamon ng napakalaking halimaw ang kontrabida. Sumigaw siya ng hysterically. Lumapit si Jean sa mga kabataang kalahok sa paligsahan at tinanong kung bakit sila nakaluhod pa rin. Hindi nila maunawaan kung ano ang nangyari. Tiningnan ni Ingan at Wuan ang lalaki ng namangha. Naalala ng una na lumuhad si Chong sa harap ng binatang ito at pagkatapos ay nawala at hindi maintindihan kung ano ang nangyari at kung bakit ang bastardo ay hindi man lang nagtangkang lumaban. Sinubukan ni Wuan na isipin kung ano ang sinabi ng bayani sa bastardo mula sa mga yungib na ito. Masayang niyakap ni Sandao at Hangka ang bayani. Sinabi ng isa na ang tagapag-ambag ay tulad ng dati na walang katulad. Idinagdag ng pangalawa na ang guro ay parang Diyos sa kanya. Sinabi ni Shino na nakatayo sa malapit na muli siyang iniligtas ni Chin. Ang lalaking nakatayo sa likod ni Jin ay tinanong siya kung maglalaban sila kay Chin, na pala ay isang hindi kapani-paniwalang astig na mandirigma. Galit na sumagot ang blonde na ilang beses na nitong iniligtas ng lalaking ito ang kanilang mga puwit at wala silang karapatang hamanin siya sa isang L. Aban pagkatapos nito, sinabi niya sa lalaki na kung nais niyang labanan ang bayani, sige, pero maghintay lang hanggang sa simula ng ikalawang yugto ng paligsahan kapag nagsimula na ang individual na standings. Ngumiti si Chen, at sinabing wala pang isang oras ang natitira hanggang sa matapos ang group stage. At dahil walang balak na makipaglaban pa ang sinuman, maaari na silang pumunta sa gitna ng dungeon at magkaroon ng maliit na picnic, mag-ihaw ng karne, magpahinga, at maghintay na magbukas ang gate. Kinagat ng mga kabataan ang barbecue. Sinabihan ni Sando ang kanyang tagapag-ambag na malakas siyang kumain. Sumagot ang lalaki na ang pagkain ay talagang nagkakahalaga ng maraming pera sa kanya, ngunit sulit ito. Tiningnan ni Chun ang system window at nagtaka na si Xiao ay nakakuha ng 9 na antas ng sabay-sabay. Tinanong niya ito kung kinain niya mismo ang bastardo. Sumagot ang reyna ng insekto na ito ay isang tunay na masarap na pagkain at natural na ayaw niyang ibahagi kan inuman. Hinayla ni Xiao Jio ang floss mula sa kanyang ngipin. Sinabi niya na sa palagay niya may something na nakabara sa kanyang ngipin. Nakikita natin ang bagay na ito ng malapitan at nahuhulog na laway. Nakilala ng bayani ang banta ng 1,000 kaluluwa na ginamit ng hampas lupa upang lumikha ng net. Work. Nagbibigay ang system ng paglalarawan ng artifact na ito. Isa sa mga mahahalagang bagay na dapat tandaan ay kapag ito ay sapat na nabusog ng enerhiya ng kaluluwa, maaari itong magsama sa katawan ng may-ari at maging bahagi nito at sa sandaling ito ay hindi ito napuno ng sapat na enerhiya at kailangan itong punan upang ang thread ay umabot sa isang buong unang antas. Ibinabalita din ng window na ang banal na sandata na ito ay hindi maaaring i-activate sa ngayon dahil hindi pa nito kinikilala ang bagong may-ari nito. Bahagyang iniangat ni Chen ang kanyang kamay nang may pagkabigo. Sinabi niyang hindi kumpleto ang artifact na ito at nagiging malinaw kung bakit kakaiba ang kilos ni Lon Duo na parang sinasadyang antalahin ang oras. Sinabi ng lalaki na hindi ito magiging problema ngunit magiging isang karagdagang trump card sa kanyang manggas. Para sa kanya, magagawa niyang makamtan ang pagkilala sa artifact salamat sa puno ng lahat ng bagay. Ngunit napilitan siyang tandaan na ang pag-pump nito ay napakamahal at mas madaling magparami ng mga insekto sa isang kaon. Tumangalan ng namangha sina Chen at Xiao Jio. Ipinagbigay alam ng system na ang 1,000 kaluluwa na thread ay 9 fuse na ng banal na enerhiya ng kaluluwa at malapit ng kill. Alanin ang bayani bilang kanyang amo. Nabigla ang lalaki. Sinabi niya na syempre umaasa siyang gumawa ng ganito pero hindi inaasahan ang ganitong mabilis na reaksyon. Inamin niya na ang puno ng lahat ng bagay ay mayroong hindi kapani-paniwalang dami ng mga nakatagong kakayahan. Isang thread ang nakabitin mula sa isang sanga ng ghost tree. Sinabi ni Chi na pinuprotektahan niya ito mula sa malaking mangarap, ni-infuse ang artifact ng banal na enerhiya ng kaluluwa, ginawang prutas ang bahagi ng katawan ng sinaunang Diyos, at ngayon ay lumalabas na maaari rin itong makipag-ug. Nayan sa mga artifact.
Ngumiti si Jin nang makita ang system message na kinilala siya ng Thousand Soul Thread bilang kanyang amo. Iniisip ng bayani na kailangan niyang ipakita sa puno ang espada ng emperador, na dapat niyang matanggap bilang gantimpala. Marahil ito ay magbibigay ng ilang hindi inaasahang mga resulta. May 3 prutas na nakabitin sa puno. Iniisip ni Chin na ang mga prutas na ito ay hindi mukhang napakataas ng antas, ngunit marami sa kanila ng sabay-sabay, at ito ay dapat magbigay sa kanya ng ilang mga pagkakataon. Nakikita natin ang mga prutas na ito ng malapitan. Ipinagbigay alam ng system na ang bayani ay nakatanggap ng isang triple experience card, na may bisa sa loob ng 3 oras pagkatapos ng activation, at 2 transformation card, na maaaring gamitin upang palayain mula sa isa sa mga misyon na kinik. Kailangan upang makumplito ang pamamaraan ng pagkuha ng klase. Nasiyahan na kinuskos ni Shin ang kanyang baba. Sinabi niya na ito ang pinakakapaki-pakinabang na cards. Bilang karagdagan, isinasaalang-alang ng system na mayroon siyang 2 klase at naglabas ng card para sa bawat isa sa kanila. Sinabi ng binata na umabot na siya sa antas 48, na nangangahulugan na hindi siya ganoon kalayo sa ikatlong pagbabagong anyo ng klase. At salamat sa mga card, magagawa niyang dumaan sa pamamaraan ng walang anumang kahirapan. Nasa harap namin ay isang personal na card ng bayani na may paglalarawan ng kanyang antas, klase, mga talino, alaga, at mga katangian. Tiningnan ni Chin ang system window. Sinabi niya na kailangan nilang gamitin ng matalino ang experience card. Maghahanap siya ng lugar kung saan maaari niyang pakawalan si Xiao at makakuha ng maraming karanasan. Sinabi ng lalaki na marahil salamat dito magagawa niyang dumaan sa ikatlong pagbabagong anyo ng klase sa lalong madaling panahon. Isang tauhan na nakapulang balabal ang nanunood ng isang broadcast, ang bida nito ay si Lan Duo. Ipinagbigay alam na nasa harap namin ang ikapitong master ng kulto ng sinaunang Diyos na may palayaw na lover at nasa templo siya ng sinaunang Diyos. Sinabi ng batang babae na hindi niya inaasahan na hindi na niya kailangang hintayin ang katapusan ng paligsahan. Ngunit payapa na winawasak ng binata ang mga henyo ng Dacia at maaari na siyang magpahinga ng madali. Mga asul na spot ang makikita sa itaas ng kamay ng batang babae. Sinabi niya na walang saysay na panuurin ang broadcast dahil malinaw na sa kanya ang lahat at dapat silang kumilos kaagad. Humakbang ang lover sa isang bangin sa itaas ng isang karamihan ng kanyang mga tagasunod at inutusan silang ipa. Lam sa lahat ng mga coordinator at kalyadong headquarters sa mga yungib. Mga siklan at forbidden abyss na inilulunsad nila ang isang atake sa imperyo ng Dacia. Ipinagbigay alam ng batang babae na si Senji ang nagbabantay sa mga yungib. Nakikipaglaban si Link sa sinaunang monghe at ang malaking mangarap ay hindi madyay gising sa anumang minuto. Ipinahayag ni Lover na kailangan nilang samantalahin ito at i-trap ang lahat ng mga master ng Dacia. Sumigaw ang batang babae na ang kaaway ay hindi dapat makarecover mula sa suntok na ito. Nakikita natin ang kanyang mukha. Sinabi niya na ang lungsod ng Chujian ay iiwan ng imperyo sa kanyang kapalaran at walang tatayo para dito. Ipinahayag ni Lover na magsasakripisyo sila at magsasagawa ng isang ritual pagkatapos nito ay bubuksan ang lupa sa ilalim ng Chujiang. Paglaya ng isang sinaunang Diyos, nangako siyang lilinisin ang mundo ng maruming dugo ng sangkatauhan. Ang mga tagasunod ni Lovers ay itinaas ang kanilang mga kamay sa kagalakan at sumigaw na papatayin nila ang lahat ng mga may-ari ng maruming dugo. Pinuri ng karamihan ang dakilang Diyos at pinuri ang purong dugo. Nasa pader ng kuta sina Jigang at Tang Jin. Sinabi ng lalaki na ang lahat ng siyam na forbidden zone ng Dacia ay nagkaroon ng kaguluhan at tanging sa kanila ang tahimik pa. Nakasimangot na nakatitig sa malayo si Jigang at sinabi na hindi natin dapat kalimutan ang mga siklan at mga yungib. Ayon sa kanya, nakaalerto ang lahat ng puwersa ng imperyo. Maliit na lungsod ang Chujian ngunit kailangan nilang maging alerto. Sumagot ang batang babae na hindi na kailangang mag-alala dahil na-activate na ang defensive complex ng lungsod at kalahating oras ay aabot na ito sa buong kapasidad. Sinabi ni Jigang na pagkatapos ay magiging fully armed sila upang harapin ang kaaway. Mukhang nag-aalala ang lalaki. Sinabi niyang nag-aalala siya sa bayani at parang narinig niya na pumasok ang Team Jiang sa top 3 sa group stage.
Sinabi ni Tang na this year ay frankly swerte sila dahil si Wuan na napakalakas mismo ay tumutulong sa bayani at ang kanilang combat zone team ay isang tunay na contender para sa unang lugar. Ngunit kung magagawa ni Chin na pagtibayin ang kanyang posisyon sa unang lugar sa Pride of Heaven ranking, malalaman lamang nila pagkatapos ng pagtatapos ng individual na bahagi ng paligsahan. May mga pagsabog sa lungsod. Ang commander ng Night Guards ay tumingin sa direksyon ng ingay at tinanong kung ano ang nangyari doon. Bumagtas ang mga kabataan kay Jigang at Tang Jin. May nagsabi na nasira na ang mga teleportation gate, winasak ang mga communication tower, at inaatake ang lungsod mula sa lahat ng direksyon ng napakalaking bilang ng mga halimaw. Nasa harapan nila ang isang kakilakilabot na halimaw na may asol na dila. Sinabi ng lalaki na lubos silang nakahiwalay. Naunawaan ni Jigang na ang lahat ng naunang pangyayari ay panlibang lamang at ang tunay na target ng 10,000 clans ay ang Zhujiang. Tiningnan ng mga batang mandirigma ang kanilang commander ng may takot. Inutusan niya silang tumigil sa pagkabalisa. Sinabi ni Jigang na kailangan nilang magtanggol sa pader ng lungsod at humanap ng paraan upang mapabilis ang pag-activate ng defense system. Si Xiao ang dapat mag-ayos ng mga sibilyan, humanap ng mga taong may kakayahang kaugnay ng tunog at gamitin sila upang idirekta ang mga sibilyan sa mga kanlungan. Dapat ding subukan ng babae na magpadala ng distress signal sa mga kalapit na lungsod at agad na titipunin ni Boang ang lahat ng may a combat class at pamumunuan sila sa frontline upang mag-organisa ng linya ng depensa. Tumalon si Jiang mula sa pader at pumailan lang pababa. Ipinahayag niya na sa ngayon ay pupunta muna siya sa frontline at ipagkakatiwala ang lahat sa kanyang mga katulong. Lumabas ang bayani at iba pang mga kalahok sa paligsahan mula sa Secret Realm. Nagtaka si Chen kung bakit wala siyang makita. Sinabi ni Wuan na nasa tabi niya na mayroon siyang hindi magandang kutob. Lumitaw si Shinji sa harap ng mga kabataan at nagsabing dalawang hindi kanais-nais na pangyayari ang naganap. May nakaramdam na projection lamang ang kanilang nakikita. Iniulat ng matanda na una, inatake ang lahat ng forbidden zones ng imperyo. Nagsimulang gumalaw ang mga sea tribe at caves at ang lahat ng pinakamalakas na master ay pumunta na sa frontline upang iligtas ang buhay ng mga sibilyan ipagtanggol ang bansa. Pangalawa, kalahating oras na ang nakalipas, may mensahe na natanggap mula sa lungsod ng Zhujiang na matatagpuan sa Jiangnan na ito'y nasa ilalim ng malakas na atake ng mga halimaw. Takot na tinanong ni Qin ang matanda kung nasaan ngayon ang kanyang guro at ate. Tugon ng projection ni Senji na may pagsalakay ng mga Sea Clan sa Timog Silangan at pumunta sila upang labanan iyon. Sinabi ng matanda na hindi dapat makapasok ang mga kaaway mula sa dagat papunta sa loob ng mga lupain. Dahil magiging wakas ito ng imperyo ng Dacia. Tinanong ng bayani kung sino ang pupunta upang tulungan ang lungsod ng Zhujiang. Nakatayo ang mga binata sa harap ng projection. Sinabi ni Zanji na hindi nila mahahati ang kanilang mga puwersa at ang Zhujiang ay nasa pinakailalim ng listahan ng priorid. Ng depensa sa gitna ng 108 na pamayanan ng Jiangnan. Aminado ang matanda na maaaring mukhang malupit ito, ngunit napagpasyahan sa pulong ng mga senior advisor na ipagtatanggol ng Zhujiang ang sarili gamit ang sariling lakas. Habang ang imperyo ay magtutuon sa pagprotekta sa mas mahahalagang lugar, nagtaka si Jin habang tiningnan ang bayani. Tinanong niya kung walang nag-isip na sinasadya ng mga kaaway na ilayo ang kanilang mga puwersa upang sakupin ang Zhujiang. Nakatayo ang mga binata sa platform sa tuktok ng bundok. Sinabi ni Changji na syempre isinasaalang-alang ang posibilidad na iyon, ngunit ang Zhujiang ay nananatiling isa sa mga huling lugar sa listahan ng prioridad. Bukod dito, maaaring sinasadya ng mga kaaway na atakehin ang lungsod upang maialis ang mga puwersa ng imperyo mula sa ibang mga direksyon. Sinabi ni Changji na ipinagbawal ng guro ng batang lalaki na sabihin sa kanya ang tungkol sa sitwasyong ito, ngunit nagpasya pa rin siyang gawin ito. Iniunat ng projection ang kanyang kamay patungo sa mga binata. Tinanong ng matanda kung anong desisyon ang gagawin ni Shin ngayong alam niya ang totoong sitwasyon. Tugon ng bata na ang Dacia ang kanilang imperyo at kailangan nilang protektahan ito. Kaya naiintindihan niya ang pasya ng Council of Elders. Ngunit para sa kanya, ang Zhujiang ay tahanan. Umaalsing mga sinag ng lilang enerhiya sa itaas ng kamay ng bata. Sinabi niya na wala siyang pakialam kung gaano kaliit ang lungsod at kung nasaan ito sa talaan ng prioridad.
Pupunta siya sa Chujiang at susubukan itong protektahan. Lumapit sa bayani ang kanyang mga kalaban sa paligsahan. Sinabi ng isa na sasama sila sa kanya kung nanganib ang lungsod ng Chujiang at sa pangkalahatan ay dapat tumulong sa kanya ang buong lalawigan ng Jianggan. Sinabi ng pangalawa na dadaan silang magkasama sa lahat ng pagsubok. Sa huli, marami ang gustong sumama. Tiningnan sila ni Qin ng may pasasalamat. Ipinapaalala ni Senji na may purple monster sa tabi nito sa mga binata na kahit isang master na nasa antas ng hari ay maaaring hindi laging makaligta. Sa atake ng mga halimaw sa ganoong kalaking sukat at ang lahat ng naruroon ay ang pagsikat ng araw ng imperyo na may walang hanggang kinabukasan, ngunit maaari silang mamatay sa nagaganap na labanan. Muli, tinanong ng matanda kung handa na ba talagang pumunta doon ang mga binata. Nag-aalala si Libing na baka siya ay walang silbi sa ganitong seryosong labanan. Inamin ni Z na marahil ay masyado siyang mahina at dapat manatili rito. Humarap si Ingan sa mga nag-aalinlangan at sinabang dinudungisan nila ang pangalan ng koponan ng kabisera sa kanilang mga salita. Sinabi ng bata na walang lugar sa labanan ang mga duwag, kung hindi man ay maaari silang maging sagabal talaga. Nakikita natin ang mukha ng bayani. Tinanong ni Senji kung naibigay na niya ang kanyang huling sagot. Sinabi ng bata na handa siyang lumaban kahit na libu-libong mga halimaw ang naghihintay sa kanya sa kabilang panig. Iwinagayway ni Ingan ang kanyang mga kamay at ipinahayag na bilang inapo ng emperador, hindi siya makakatangging tumindig para sa kanyang mga tao. Sinabi ni Wuang sa kanyang lolo na sa paggawa ng hakbang na ito, mas lalapit siya sa pagkamulat sa landas ng pagsasanay at humiling na payagan siyang sumama sa mga lalaki. Ipinahayag ni Shinyu na bilang apo ng banal na espada, hindi siya maaaring tumanggi at pupunta sa Chujian. Natawa ng malakas si Senji, nakabukas ang mga bisig. Ipinahayag niya na ang mga pumayag ay tunay na karapat-dapat na tawaging dangal ng imperyo ng Dacia at ipinahayag niyang ang 10 matapang na mandirigma ang pinakamahusay sa mga batang talento ng bansa. Sinabi ng matanda na ang lahat ng iba pa ay hindi kasali. Nagtaka ang mga kabataang tumangging pumunta. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Ipinahayag ni Senji na ang huling yugto ng paligsahan na ito ay nakansela at sa halip ay makikipagkumpetensya ang 10 voluntaryo sa pagsubok na gawin ang pinakamalaking kontribusyon sa pagtatanggol sa Chujian. Makikita ang isang orange na pulse heiress sa kamay ni Chen. Tinanong ng lalaki kung ano ito. Tugon ni Senji na sa tulong ng mga pulse heiress na ito, susubaybayan ng hurado ang bilang at lakas ng mga napatay na halimaw at kalkulahin ang kontribusyon ng bao at kalahok sa pagtatanggol. Hinimas-himas ng matanda ang kanyang balbas ng may pag-iisip. Muli niyang inulit na sa labanang ito ay maaaring mamatay ang mga kabataan at ipinaalala na maaaring isakripisyo ng imperyo ang isang lungsod para sa kapakanan ng iba. Kaya maaari pa ring tumanggi ang mga kabataan at manatili rito. Sinabi ni Senji na kung may mamamatay, patutunayan lamang nila ang kanilang kahinaan. Kaya hiniling niya na huwag masyadong magpakapanganib at kalkulahin ang kanilang lakas. Nagulat na lumingon ang matanda, hindi maintindihan kung sino ang nakikinig sa kanya. Ngayon lumalabas na ang mga kabataan ay nagtatago na sa portal. Humarap si Wuang sa kanyang lolo at humihingi ng tawad, sinabang tumatanda na siya at masyadong madaldal at ang pangunahing bahagi ng pangkat ay nasa Chujiang na. Pinasalamatan ni Ingan ang dakilang Diyos ng martial arts sa mga kapaki-pakinabang na tagubilin at hiniling na huwag silang takutin ng kanyang mga talumpati. Tiniyak ng lalaki na hindi sila madaling sumuko. Tiningala ni Senji ang mga binata at tinawag silang mga salungguhit-salungguhit, na walang pag-aatubiling ipaalala sa kanya ang kanyang edad. Inisip ng matanda na kapag natapos ito ay dadalhin niya sila sa mga kuwebo at ipakikita sa kanila ang kanyang aura ng nakamamatay na hangarin upang hindi na sila manggahas na Umutyo sa matanda. Pagkatapos ay naalala niya na noong kabataan niya ay ganoon din siya at sumigaw patungo sa mga mandirigma na naglaho na nasubukang mabuhay sa Chujiang. Malungkot na tinanong ng mga natitirang kabataan kung ano ang kanilang nagawa. Sinabi ni Wang Zi na takot siya at ayaw niyang pumunta doon. Ang mga masirang tao ay nagsisiguro na walang dapat ikabahala dahil ligtas sila rito. At kung mamamatay naman sa labanan ng mga voluntaryo, ang mga nandito lamang ang angat sa ranggo dahil dito. Nasa harapan namin ang napakaraming halimaw dagat. Ulat ay sa Jianggan sa dagat silangang China nagaganap ang aksyon.
May nagsasabing walang hanggan at walang hangganan ang alon ng mga halimaw na ito. Dalawang matandang mandirigma ang nakatayo sa tabi ng mga kanyong patuloy na bumaril sa mga halimaw. Sinabi ni Duan Xinghai na nababahala siya sa lahat ng ito at may something wrong. Sa iskala naman, sabi ni Gu, tiyak na isa ito sa pinakamalakas na pagsalakay sa kasaysayan. Sinabi ng kanyang kasama na hindi niya masasabing lumalaban ng todo ang mga halimaw. Tinanong ni Gu kung may mas yutil na plano nga kaya ang kalaban. Nakatungo sa harap ang mga matanda. Iminungkahi ni Gu na ang pag-aalsa ng mga tribo dagat ay para lang makagambala sa kanilang puwersa. Tinanong ni Duan Xinghai kung nangangahulugan itong may mas malaking atake sa ibang dako. Hula niya na ang lungsod ng Chujiang ang pinag-uusapan. May pag-aalinlangang sinabi ni Duan Xinghai na hindi siya sigurado dito dahil bukod sa mga Forbidden Zone, 5 lungsod din ang inaatake at malalayo ang mga ito sa sentro, at isa lang ang Chujiang sa mga iyon. Sinabi niya na sa ngayon, walang makakapagsabi kung aling lungsod ang pangunahing target. Pinuputukan ng tubig. Sinabi ni Duan Xinghai na may mensahe siya kay Shen na nagsulat na lumabas na sa Secret Kingdom ang mga lalaki at nag-teleport papunta sa Chujian. Muli itong tinanong ni Gu ng mamangha. Tumakbo papalayo ito. Hinabol siya ni Duan Xinghai. Hula niya Kian at sinabing sinabihan niya itong tumahimik at huwag magsalita tungkol sa atake. Sumigaw ang matanda na walang pagpapakatiwalaan ang pusong ito at kailangan nitong magmadaling bumalik sa Chu Jiang kung saan namatay ang dalawa niyang estudyante at may gagong nagpas siyang magpadala sa ikatlo sa hukay. May lumitaw na malaking ngangang ngipin mula sa tubig. Hiniling ni Duan Xinghai na kumalma ang matanda. Dahil kasama ni Wu Wang, Xian Yu, Ingan, at buong team mula sa Jiangxi Qin, iginuhit niya ang atensyon ni Gu sa rank 8 na nilalang na gumagapang mula sa dagat at sinabing hindi dapat umalis ang matanda dahil kung wala siya, mabibiyak ng mga halimaw ang linya ng depensa at magbubuhos ng dugo. Tumalon ang matanda at itinaas ang kanyang espada para sumalakay. Mariin niyang inimura ang halimaw at tinanong kung bakit ito lumabas sa napakasamang panahon. Ginamit ng matanda ang skill na Heavenly Blade at sumigaw na mamamatay ang nilalang sa kanyang kamay ngayon. Sinusubukang biyakin ng mga halimaw ang protective barrier. Ulat ay sa Chujiang nagaganap ang aksyon. May nagsabing may breakthrough na nangyari sa Timog Silangan at kailangang magpadala ng mga rekwerdo doon. Eksaktong kaparehong mensahe ang natanggap para sa panig ng Hilagang Kanluran. Iniunat ng lalaking nakauniporme ang kanyang kanang kamay at ipinahayag na ang commander ng depensa na si Hanging ay bumabati sa mga mandirigma. Inutusan niya ang ika-4, ika-8, ika-9, at ika-11 batalyon na sumunod sa kanya sa pinagbabasagan ng mga halimaw. Sinabi ng lalaki na kailangan nilang bumili ng oras. At mula sa sandaling ito, ang kautusan sa paglilipat ng kontrol ay magkakabisa kung mamatay ang batalyon commander. Ang unang commander ng kumpanya ang kumukuha ng kanyang pwesto at hanggang sa mga commander ng Clayton. Sumigaw si Hanging na kailangang bumili ng oras ang mga mandirigma para sa mga kapatid sa likuran sa lahat ng paraan. Lumalaban ng desperado sa mga halimaw si Ji Gang. Ginagamit niya ang mga skill na Heavenly Blade at Sword of Humanity. Tumalon sa hangin si Tang Jin at ginamit ang ability na Blazing Scarlet Lotus. Sinuntok ni Bulang ang lupa at ginamit ang mga skill na Wolf Soul Armor at Cruel Strike. Iniunat ni Xiao ang kanyang mga kamay. Kanya ang ability na Strengthen at Blessing of the Holy Light Priest. Tinawag ng babae ang kanyang mga kakampi na bigyang pansin ang mga uwak sa kalangitan. Tumangalanang may takot silang. Inimura niya ito at sumigaw na hindi niya maiiwasan. Nailigtas ang lalaki ni Info na pumalo sa halimaw ng isang palaso. Sumigaw ang lalaki na parang napakarating lang niya sa tamang oras. Mukhang hindi natuwa si Jiang. Sinabi niya sa binitanging nakatayo sa tuktok ng tore na kailangan nitong kumilos ng mas mabilis dahil kung mamamatay sila, mawawala na ang Night Guard. At hiniling ni Fong sa kanyang commander na alalahanin na maraming taon ang inabot niya para maabot ang kasalukuyang antas ng kasanayan at hindi N. Iya dapat sabihin ng mga nakakadepresyang bagay na iyon. Ipinagpaalala rin ng lalaki na nandyan si Chen at habang buhay ito. Hindi mawawala ang Chujiang Night Guard at nakakita si Fong ng napakalaking halimaw sa harap niya. Natawa ito at sinabing tumigil na sa pagsalakay sa shield ang level 5 na mga buwiter at 2 level 6 na demonic monkey at lumipat na sa kanila.
Sinabi ng lalaki na parang maganda nilang laban ito. Iminungkahi niya na huwag nang mag-isip ng iba at ituon na ang atensyon sa laban. At sinabi ni Fong na ibinaba na niya ang utos na magbagsak ng 8 nuclear bomb sakaling masira ang shield, na paksain kapwa ang mga nagtatanggol at mga halimaw. Itinaas ni Jiang ang kanyang especially asa sa ulo at sinabing tama ang ginawa ng lalaki. Nanawagan siya na alalahanin ang panunumpang ginawa nila lahat bago sumali sa Night Guard, na nagsasabing wawakasan nila ang mahabang gabi at magdadala ng bukang liwayway sa lupain.